Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Pisces, this reading is for you. Tingnan natin na iyong January 1 to 15, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makakuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Pisces, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran, kayo pa rin namang kapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha para magkaroon kayo ng ma-alert kayo o magkaroon kayo ng idea kung mga bagay na kailangang pag-ingatan, change of decision, angels number ko tayo. Kung ano man yan. Pero kung gusto nyo na positive lang, sorry ha, hindi itong number to. Hindi itong channel na to para sa'yo. Para nakakita ka ng mga repeating numbers or connected itong numbers na sa'yo. Connected itong number na to sa'yo. Pwedeng February 22 ang iyong birthday or ano man yan, 17, 4, kung ano man yan. Slow down, na sinasabi dito, oy parang connected siya dun sa reading ko nung nakaraan. You need to slow down. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa pera, sa relasyon, sa trabaho, or kung ano man yan, no? Kung ano mang i-slow mo dyan. Or kumaga, balancing din kasi ito, no? Yan, kailangan always balance. Pag pagod ka, magpahinga ka. Pagka may nararamdaman ka, magpa-check up ka. Or kung ano man yan. O kung malungkot ka, lumabas ka, mag-coffee ka. Ganyan, di ba? Kahit mag-isa ka, di ba? Magpunta ka Starbucks. Ano man yan. Basta mabalancing ka lang. Focus to yourself to. Yan, slow down to align yourself. No? Mari magkakaroon ng mga drama alert. Or nandun yung you're feeling emotions na nagaganap o nangyari man sa'yo, no? Pero sabi dito, it's up to you kung gagawin or mag-action ka. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, no? Kasi why may naghihintay na good luck and the great blessing is coming sa'yo. Kailangan talaga is readjustment. Yung mga bagay na use your willpower. Oh, ganda ng ano mo ah. Baka nakita ka ng mga number na yan, 1818, 1616, 666, 77, 21, or connected sa'yo yan. Yung mga number na yan. Also, 2 is a balancing din yan eh. No? Okay. Balance, power, struggle, force, violence, hope, authority, ancestor, restlessness, low vibration, or a warning. 0 is the ending. Also is the beginning. 4, ikaw yan. No? And also a family or andin yung situation na you need to focus and trust to your intuition dyan. Pay close attention to the people in your life, your surrounding, pamilya, kapatid, anak, magulang, kung ano man yan, no? And your physical health, di ba sabi ko sa'yo, sarili mo din, di ba? Don't freak out, it's just a warning to be careful and awake to avoid any further issues. Communicate clearly and keep health boundaries. Siguro naman naintindihan niyo yan. Put boundaries in any situation in life. And syempre, pag-iisipan nyo maigi, mga hakbang nyo, desisyon nyo, action nyo, makakagut ba, ano ba yung advantage and disadvantage. Winawarningan ka dito. Kasi why? Maaring may mga darating na pagsubok o challenge sa'yo. Ibig sabihin, pag nangyayari yun, ina-alignment ka niya. No? Ina-alignment ka niya, but pag hindi mo to na-balance at hindi ka nakapag-isip ng ganun dahil binigay ka na ng warning, drama alert ito. Kumbaga, it's up to you talaga to, no? Sa nakita ko dito. Tsaka huwag ka mapanghinaan ng loob. Kung may mga dapat na iwasan mo. Kung kailangan dapat sabihin ng katotohanan, sabihin mo. Speak out, no? Kung sa health din yan, ganun din. Iniinom, kinakain, kung ano man yan. No? Umiwas sa mga stress. Okay. Dito muna tayo. Crack up. Dissatisfaction with life. Nandito rin si frying pan. Ibig sabihin is magkakaroon ng mga dissatisfaction. May mga trouble or pag-aakusa na magaganap sa buhay mo.
na maaaring ikalulungkot mo. Kaya dito si warning pala. Pag-isipan mong maigi daw, no? Yan, may mga taong magiging tao na hindi kayo magkakaunawaan, magalit, puot, hindi same page, ganyan. Kung sino man ito sa buhay mo, sa nakita ko dito, iba sa inyo, also this is a warning. Kung sa health issue ito, huwag masyadong mamantika or huwag kang masyadong porumit, ganyan, no? Kailangan balancing nga talaga kasi pwedeng ikaw is magkasakit or makaramdam ka ng mga pain, no? Hindi man siya ngayon, paano kapag nagka-edit ka na? Baka bawiin yun sa'yo. Mag-ingat ka pagdating, o maaaring iba sa inyo mahilig talaga kayo kumain, or nandun yung thinking nyo na magaling lang kayo kumain, hindi marunong magluto. Kasi yan din dissatisfaction. Pwede rin marunong kayo magluto sa iba sa inyo. Hindi lang siguro ganun ka perfect, pero masarap na din, di ba? Or maybe you are thinking about something pagbebentahan, ganyan, or siguro wag na lang muna kasi kung about related to foods, ganyan, but you need to be prepared kasi andito rin si warning, no? Kasi pwedeng may magkakaroon ka ng mga issue, ganyan, problem. Dito, mag-ingat kayo sa finger nyo, no? Sa kamay, finger, yan, ang nakita ko dito, pwedeng maipit, matusok, mahiwa, masugatan, mamanhid, mamasa tuloy. Kung ano man yan, mag-ingat ikaw or someone to your life. Good advice from a wise person. Maaaring makakatanggap ka or ikaw ang magbibigay nito ng advice. So, ba sa inyo, night shift kayo? Or medyo napagising-gising kayo sa gabi? Or kulang kayo sa tulog? Mag-ano kayo ha, dito si 4 o 0404. Great happiness is coming. Okay, magkakaroon ng mga harmony, no? Andito yung maari iba sa inyo is mahilig kayo sa music, ganyan, or meron kayo mga talent, ilabas nyo yan, kembot mo yan. Nandito rin may mga pinagpupuyatan yung iba, no? Sa iba sa inyo. Na kinasisihan nyo. You will receive a gift. Congratulations kung anong gift yan at kung anong blessing na yan. Pwedeng ikaw ang makaka-receive or ikaw ang magbibigay. Pwedeng ganon. Pwedeng dito rin kay owl. Kung ano man yan, bulol sa ate. Pwedeng sa mas matanda sa'yo or ikaw ang magbibigay sa kanya. No? Or bata man yan o matanda. And be careful, do not take a risk. Kaya ka pinag-i-slow, why? Kasi pwede magkaroon ka ng problema. Di ba sabi ko nga ng mga nakaraan, ang pagkakaalala ko kasi sabi ko, di ba, huwag ka magmamadali sa lahat ng aspeto ng buhay mo kasi marami pa siyang ibibigay sa'yo na blessing. Parang naalala ko, alam ko sa Pisces ko nabasa yun eh. Napaispok, tama ba ako? Ganon, basta yun. Ayan, wag kang pabigla-bigla, slow, take it slow. Ano nyo nga yun? Yan bang kanta yun? Slow ba yun? O ako lang talaga yung slow? Baka ako lang din yung slow. Ano nyo yung music na yun? Maaring, kasi pumasok sa intuition ko, maaring may message sa'yo si universe pagdating sa song na yun, no? Yan. Yan, you need to be very careful kung saan aspeto ng buhay mo yan, huwag pabigla-bigla. Time to go out and have fun. Yan, maaring nandito si happiness kasi maaring magkakaroon talaga ng mga collaboration, partnership dealing, or may mga gathering, malaki man o maliit dyan. And syempre, dito rin sinasabi dito na pasayahin mo rin yung sarili mo, no? Alam ko naman na masaya ka naman at palagi kayo laging may mga happiness situation. Or hindi man ay kinakailangan mo rin na lumabas-labas, paminsan-minsan. Yan, maglakad-lakad ka kung saan man yan, no? O lumabas ka together with your friend. Oy, the key successful outcome to your problem. Ibig sabihin, the key is in your hand. Nasa sa'yo yung susi. Baka makaka-receive ka ng ganito, ng box na mga jewelry box, ganyan. Tapos makaka-receive ka ng susi. Tapos halimbawa merong gift sa'yo na may susi, pwedeng ganun, or pwede rin na ito is mag-ingat ka rin, no? Or makaka-receive ka ng susi, or mag-ingat ka rin huwag sa susi kasi pwedeng magkaroon ka ng problema, or mawala, or mahulog. And then also, ang pagbabago ng buhay is nasa iyo din. Kumaga magsa-success ka talaga kasi nasa si golden key, no, dito. The successful is in yours. Ibig sabihin, marami mag-a-unlock sa buhay mo this year. Kaya this January, half pa lang, pinaalalahanan ka na, no?
na maraming opportunity na darating sa'yo, kaya take it slow, no, ang sinasabi dito, kasi marami siya ibibigay sa'yo. Wow, ang ganda, wala? Tingnan natin ang iyong energy. Okay, ang energy mo is nandito ka sa sitwasyon mo na maaaring iba sa inyo is may hinihintay kayo, no? Ganyan. Parang may hinihintay kayo na pagbabago sa buhay or may hinihintay kayo. Also, ang energy ng iba dito is meron kayong mga kinikimkim or meron kayong mga naiisip na bagay-bagay. Pwedeng ganon. Maybe you're hiding your emotions, you're hiding something, or may mga sikreto talaga kayo, or nagsisikreto, or maybe handling yung nagkakaroon ka ng pag-reminiscing from the past situation. Kung sino man yan, dati mo karelasyon, kapatid mo, anak mo, kaibigan mo, kaya maaring din sa iba sa inyo is may mga namimiss kayong tao, pwedeng gano'n, no? Na kumaga iba rin, nare-revisit nyo yung mga nakaraan. Uy, ang gaway pang baluga. Baluga. Ano man maanak? Yon ang nakikita ko sa iyo dito. May mga bagay ka na pinag-iisipan. Maaring may mga bagay ka na pinag-iisipan na mag-growth, or meron ka mga pinag-iisipan na mga plano na gusto mo i-move forward, pwedeng gano'n, or nahandun yung mga bagay ka o pinag-iisipan na gusto mo na aksyonan, or you want to prepare for something, gusto mo na adventure, travel, malayo man yan o malapit, diba? Pwedeng gano'n. Parang lumilipad yung utak ng iba, or may mga, sa iba hindi naman lahat. Tingnan natin ang parating sa'yo. Anong parating kay Pisces? Anak siya, tumatiyabo na yun. Parating kay Pisces. Ang abo na yun. Maminote na yun. Wow, magician! San ka? Talaga? Wow. Tingnan natin. Universe, pwedeng explain mo sa akin si magician. Wow, 10. The sun. Wow. Pumapalo ang kapalaran. Parating sa'yo, gandara. Tingnan natin, i-clear ko to. Okay. Okay, parating sa'yo, completion. Kumbaga, may mga bagay na matatapos na talaga sa buhay mo. Yan, meron ako nakikita sa'yo na isang, parang himala. Yan, miracle coming sa'yo. Huwag mo to, Para itong miracle na to, itong sitwasyon na ito, matagal mo na itong ninanais, no? Or matagal mo na talagang pinapangarap na maaring this year 2026, or in this first half of January, pwedeng makamit mo ito. Or pwede rin by February, pwedeng ganun. Ay, first half ng January, ganyan. Or February mo makakamit. Yun na nakikita ko sa iba. Anak, abanay. Also, parating sa inyo is magkakaroon ng mga union. Pwedeng kaibigan, yan, pwedeng mga kasama sa trabaho, and also is magkakaroon mga bonding situation. And nakikita ko lang dito is may parating kasi na magkakaroon ka daw ng lungkot, disappointment, or makakaramdam ka lang ng ganun sa taong malapit sa'yo. Pwedeng a part of the family, pwedeng ganun. Pwede hindi kayo magkakaunawaan, pwedeng ganun. Kasi nakita ko rin dito, di ba, si Praypat. Yun, magkakaroon, or pwedeng kasama mo sa trabaho. Kung sino man yan, magkakaroon ka ng disappointment sa taong malapit sa'yo. Or lungkot. Or nahandoon yung sitwasyon na magkakaroon ka ng pag-isolate sa tao na nakakasama mo o nakakausap mo dito. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Pwede magkaka-disappointment ka sa kanya or ganun. Also, parating sa'yo, meron ako nakikita na kapamilya na makipag-communicate sa'yo or may pag-uusapan kayo. Pwedeng itong tao na to, pag-uusapan nyo is connected to something, may konting emotion ako na nakikita.
Or pwede naman na ikaw is nalulungkot kasi gusto mo siya makasama, gusto mo siya makausap, or gusto mo siyang makabanding, kung ano man yan. Pero hindi pwede, pwedeng ganun. Or sa iba dito, isang tao na to is ko-connect sa sayo dahil meron siyang dinadalang kalungkutan. Pwedeng ganun. Or maybe ikaw ang ko-connect sa kanya kasi may dinadala kang kalungkutan. Baka mag-open up ka sa kanya, pwedeng ganun. Yun na nakikita ko sa'yo na parating. Pero ang ganda nung parating na iba sa inyo, oh. Diba? Isang himala. Sa iba sa inyo is marami daw na mga multitasking or mga multiple priorities kayo na gagawin. Busy yarn. Dapat iwasan. May mga yun, ano? And also dito is a fortunate outcome, makaramdam ka rin ng peaceful. Sa iba sa inyo, hindi naman lahat, pero kasi nandun yung konting lungkot eh. Ba't nagre-regret kaya yung iba? Iba dito parang they feeling regret sa taong nakasama mo. Dapat iwasan ni Pisces. May pinagsisisihan ka raw. Ay, ganun, universe, syllabers, dapat iwasan. Ay, panalo tayo dyan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo na mapanghinaan ka ng loob, no? Iwasan mo na hindi mo isipin ang sarili mo dito. Iwasan mo na hindi mo mahalin yung sarili mo. Iwasan mo na hindi ka makapag-let go. Hindi mo responsable yung responsibility ng ibang tao. Ba yan? Responsibilidad ng ibang, hindi mo responsible, wag mong aangkunin, akiin. Ano ba yun? Wag mong kuhanin yung responsibilidad ng ibang tao. Yun. Sorry ha, alam mo naman si ate, engot-engot din minsan. Yun. Kasi hindi ka naman si Wonder Woman, si Darna, si Batman, o si Superman, kung ano mang ano yan, no? Yan, specimen spaceship or alien, ganyan. No, umiwas ka sa mga alien, ganyan. And also, iwasan mo yung puot, galit, yung mga tao na possessive, ganyan, iwasan mo, yung mga hindi pagkakasundo, yung mga kawalang kaisahan, ganyan. Iwasan mo din ma-imbalance ka, tulad ng sabi ko, di ba, pag sa health issue yon. Yan, iwasan mo yung mga taong hindi kayo nagsi-same page, ganyan. Iwasan mo yung mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan at hindi pwedeng maaasahan. Trust your intuition. Tandaan mo, the key is in yours. No? Ang nakikita ko dito. And then also, yun, iwasan mo yung mga frustration, iwasan mo na mag-thinking about negativity. Kasi the more na nag-think ka ng negativity, the more na ma-attract mo si negative. Dapat always positive. And 2026 na, no, kailangan mo na i-cut yung mga dapat i-cut mo sa buhay mo. And you need to put boundaries, no, and limit yourself. Ang sinasabi dito. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kung sino man ito or pamilya. Love, Pisces. Iwasan mong mapunta ka o mapasok ka sa third-party relationship, ha? You are worthy. Tatandaan mo. Ay, may breakup. Diba dito may breakup na separation and break. Or maybe sa iba sa inyo, you are feeling in a pain situation. Okay, when it comes sa relationship, kung single ka, ate single ako, single ka. Attractive ka naman, sa nakita ko sa'yo dito, Pisces, kasi mabait ka. And syempre, you are beautiful, no? And pag-isipan mo daw sabi dito pag-isipan mo, ano ba talaga yung gusto mo? When it comes to a love, syempre, ang sinasabi rin dito is meron siyang ibibigay sa'yo na isang tao na makakaramdam ka sa kanya ng pagmamahal at pagpapahalaga. Itong tao na to is, pwede rin na ito is may pinagdaanan sa buhay. Yun na nakita ko. Pero, ingat pa rin. Pero may parating. Ang daming tao. Ba dito may third party
Ingat ka sa mga controlling person ha. Kailangan pagdating daw sa love, you need to see the fact. Tandaan mo yung susi nasa iyo, no? Ano mo talaga siya. Alamin mo yung mga dapat alamin. Huwag kang basta-basta. Huwag filter ka. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao, oo kasi ano eh, kung tatanong mo sa akin kung love ka niya, hmm, dito? Dito sa nakikita ko, hindi. Hindi ka niya love. Siguro love ka niya. Kasi, nandun naman yung pagpapahalaga. Andun naman yung attraction. Sabay ganun. Pero, hindi niya kayang ibigay sa'yo yung love na hinihingi mo dito sa nakikita ko dito. Yes, nagkaroon ng lihim o nagkaroon ng mga bagay na hindi niya sinabi. Kumbaga, hindi naging good din kasi yung foundation na to. Kumbaga, hindi nyo, parang expected unexpected, bigla na lang nangyari yun na maaring iba sa inyo is kailangan ka lang niya because of something, di ba? Pwedeng ganun sa iba sa inyo. Maaring na-control ka niya or nagkaroon ng pagkocontrol dito sa relasyon na to. Pero isa sa inyo is napaka very careful, ay very caring, love, and yun nga, maalaga, napaka nurturing, talagang ibibigay yung gusto ng isa, yun ang nakikita ko dito. May offer kasi ako nakikita. Huwag ka na bumalik. Kung maaari kasi may pagbabackstab. Pero kung gusto mo pa rin, edi why not? Nasa iyo. You need to choose your path. The key is in yours. Pero sabi dito, di ba, slow down. You need to align yourself. Okay, kung kayo naman is in relationship, ate, mahal ba ako? Patay tayo dyan. Mahalaga ka naman daw sa kanya. Mari ba sa inyo bago kayo? Or hindi talaga yung, hindi nyo, wala yung expectation when it comes to forever. Pwedeng ganun sa iba. Sa iba sa inyo ha. Ganun. Sa nakikita ko dito. Kasi ang nakita ko dito is, may konting pwede may konting pagmamatsyag sa iba sa inyo, kung bago pa kayo. Hindi pa gano'n na sumisibol talaga yung yung totoong pagmamahal. Andun yung attraction, sana walang naglilihim dito sa sitwasyon. Pero may mga expected unexpected, may biglang magaganap o mangyari sa relasyon na to. Kung kayo is matagal, hindi na may lamat na rin kasi yung yung relasyon nyo. No? And alam mo naman din kung saan patungo to. No? At kung ano ang kalagayan nyo dito. Maaaring isa na lang sa inyo is kasi mahalaga itong tao na to, kaya hindi nyo rin mabitiwan. Pwedeng ganon. Ate, niloloko ba ako? Yes, may third party sa iba sa inyo. May pagbabackstab, pag-rock button dito. May pagbibetray ako nakikita dito kasi nagkakaroon siya ng pag-o-offer or may tao na nag-o-offer sa kanya na galing sa ibang tao. Ay, ganun. Kaya ngayon, ingat ka lang kasi pwede itong tao na to is mabola or pinagsasabay ka. Pero alam mo naman to. Tingnan natin yung money mo. Your money. Ay, ba't kasama? Ba't nandito to? Naghalo-halo na yung card. Kamusta po yung money ni Pisces? Okay, when it comes sa money mo, yes, andito si Wheel of Fortune, no? May mga, dahil sa money and trabaho, may mga opportunity na darating sa'yo na pwedeng pumasok ang pera sa'yo. Depende na lang yun kung gagrab mo. And syempre, iba sa inyo is, may mga negativity or negative force, negative na kailangan nyo daw i-end para mas maging maganda at pumasok ang kaperahan sa inyo. Kung ano man yung negative na yan, no? Kasi papasok sa'yo ang pera or opportunity man yan. So, iba sa inyo is mag-ingat ka sa pera mo. No? Kasi may tao dito na magkakaroon ng bad intention pagdating sa pera. Or pwede kang maloko, madaya, o malinglang. Pwedeng ganun. Nahandito rin yung iba sa inyo is parang may hinihintay ata kayo. No? Yun na nakita ko. May paghihintay pagdating or connected ang pera.
or may related ang pera. Tingnan natin advice. Mag-trust kayo sa intuition nyo. Oh. Advice. Ay, anak, kumene. Ano ba yun? Nagbabalasa kasi si mami, tapos naandyan kayo, mga baluga. Uy, magiging busy daw kayo. Busy talaga iba. Maraming offer na darating sa'yo. May pag-aaway. O may mga hindi pagkakaintindihan pagdating sa pera or trabaho. Ito. Ako nakikita si baliktad pa. Oy, put boundaries. Okay, when it comes sa advice, 3 days, 3 weeks, 3 months, ang nakikita ko sa'yo dito, may iba sa inyo, siguro, may mga renewal situation. Hindi ko alam kung may mga i-renew or may ma-renew or magkakaroon ng mga development or nahandoon yung magkakaroon ng mga pagbabago sa buhay. 3 days, 3 weeks, 3 months, or sa iba is 3 years. 3 years ito ha. Yun, mangyayari yung pagbabago. May mangyayaring blessing or pagbabago sa buhay na magiging maganda. Yun na nakikita ko dito. May magkakaroon ng mga union, pag-uusap, ganyan, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is, maaring may tao na kakausapin ka, na gusto, or ikaw ito, kakausapin ka niya, vice versa, na gusto niyang magkita kayo or gusto niya nang magkaroon kayo ng banding or lumabas kayo, ganyan. Nandun sa point na yun. Kaso baka sabihin ng isa, sorry, I'm busy. Parang gano'n. So, kung ano man yan. O kaya gusto mo siyang kausapin or gusto kanya kausapin pero nahandoon yung medyo struggle, no? And then, when it comes sa advice, ang sinasabi dito is try to make it balance. Tulad ng sabi kanina, di ba? Palagi naman sinasabi, balance and control any situation in life. Kung may mga bagay na kailangan na talaga na i-let go, open your eyes talaga, no, sa nakikita ko dito. Kung nasa tama ka, ipagtanggol mo at ipaglaban mo yung sarili mo rin. And then, syempre, is put boundaries and limitation into your life. Mag-focus ka lang sa sarili mo to growth, ano? Nag-away pa yung mga anak ko. Yan. And focus ka lang, mahalin mo yung sarili mo, i-develop yung mga dapat i-develop. And then, yun nga, alagaan. Nurture yourself. And maging masaya in life. Kumbaga, kasi sinasabi naman dito na kailangan i-let ko yung mga dapat i-let ko, di ba? Sabi, you need to be very careful when it comes to your plan, no? Sinasabi rin dito. Huwag ka magda-doubt sa sarili mo o sa mga naisip mo when it comes to your intuition. Yan nga, take slow lang slow lang. Plan very carefully. No? Arigato namaste, God bless.